Eto na nga. Eto na. Unahin na natin. Itong kapalpakan na ginagawa na naman ni Sara Duterte sa ibang bansa. Kakahiya. Hindi pa natuto, hindi pa nagkasya na manira dito. Ang ginagawa niya, pumupunta ng International. Oo, international na yung paninira niya, pero ang nasisira yung sarili niya. Yun lang. Diba? Diba? Tingnan nyo naman. Tinanong nung isang vlogger na nagngangalang Alvin kung ano ang ibig sabihin daw o may alam ba siya o dalawa si Alvin tsaka yung babaeng kasama na vlogger-vloggeran din tinanong kung ano ang masasabi niya sa Paxelica. Tama. Anong sinabi? Nakita mo yung mukha na parang hindi niya alam talaga. Na parang ano yun? Sa madaling salita, ignorante siya mukhang doon. tanga. Mukhang tanga. Ang problema ngayon, yung mga DDS nag-aaway-away dahil dyan. Aba? Nag-viral di ba? Malamang kinontent ni Yulo yun. Alam nyo. Malamang ikaw din. Mamaya ako. Mamaya ka. Oy, nagkalat sa social media. Viral yun sa'yo Ay, oo. Viral Alam mo daw? naman ako Paldo! yung mga kaibigan ni Yulo na nanonood sa akin, shoutout sa inyo Hoy, M. Cervera forever, Ano? Umagandang. M. Cervera forever! Meron For na- life! meron na tayong ganun. Yung mga kalibag dyan, mag-ingay. At saka yung mga ka-eksena, mag-ingay. Eksena. Yung mga BMB. BNB Yan. fam, I love you. Seresa Force. Seresa Ayan. Force. At syempre, Ulo mga natin. ka-clear. Mga ka-clear. Mga Clear. mga kapatas. Kaya po, Lagi mo binabanggit yun dati. Ay, mga hindi ka clear. Naka-clear. Yun. kaya pasensya na po ngayon lang po kami. Talaga tinutodo lang namin po yung tuwa namin. Ngayon lang kami nakakatawa kasi alam niyo naman po yung pinagdaanan namin. Pero mabalik po tayo dito. Teka lang, nakalimutan nyo. Syempre, makakalimutan nyo ba yung Solid Marcos Loyalist. Solid syempre. Marcos Loyalty, shout out. Ito na nga po, magsimula na tayo. Ito pong Paxilica ay mainit na talakayan po Ano ngayon. ulit? Paxilica. Pax. Paxilica? Paxilica. Hindi po Paxulaika. Hindi ba yan yung hindi ba yan yung Morila Paxilica? Paxilica. Kaya nga po, hindi maintindihan ni Sara. Bago natin talakayin itong kabubuhan ni Sara, Boss Mike, i-introduce mo nga sa kanila, ano ba ang benepisyo netong Paxilica na yan? Nako. Eto na, maraming kumukontra dito sa programa ng Paxelica. Itong proyektong ito na magaganap sa 2028, mauumpisahan. Ang hindi alam ng karamihan, malaki ang maibibigay na benepisyo sa ating bayan. Tama. Ang problema nga, maraming kumukontra, maraming naggagaling-galingan. Oo. Sabi ko nga, naulit na naman, uulitin na naman. Ayaw ng mga detractors ni Pangulong Bongbong, yung mga naiinggit sa kanya na magkaroon ng flagship project na tatatak sa kanyang termino Tama. na mauumpisan ito. Tama. Tulad nga nung panahon ng Apo. Kapulakay. Kung natatandaan ninyo yung Bataan Nuclear Power Plant. Natenga lang eh. Natinengga lang na ano ang sabi ng Pangulong Apolacay noon. Buksan mo yan, Cory. Kasi kung hindi nyo gagawin, after 30 years, bagsak na ang Pilipinas. Walang naging upgrade Walang naging pagbabago Ano ang ibig ko sabihin dito? Sa ganyang pag-uugali ng ilan nating kababayang Pilipino, Yes. napapahamak tayo Tama. Takot tayong lumabas sa comfort zone natin sa madaling salita. Takot Pag Gen Z. sumubok. Takot sumubok. Diba? Yung mga Gen Z, ganun no? Lumabas ka sa comfort zone mo. Tama yun. Huwag kang manatili sa kung ano yung komportable ka lang. Tama. Isugal mo ang lahat. Diba? Tama yun. Para sa mga makabagong teknolohiya. Tama. Na pag-iiwanan ng tayo Correct. Sabi ko nga, nung isang araw, nag-vlog ako. Gusto nyo kasi parang laging Telegram lang tayo. Yes. Diba? Pwede naman ng gumamit ngayon ng video call Correct. Yung iba nga, dyan na nga nagbebengbangan
Di ba? Ginagawa yarn. May nakyaw ka ngayon na. Oh my God. Okay, Oh, okay. di ba? Try mo. Alright. Tama po. Ayoko na mag-talk. Alam mo, tama po yung sinasabi ni Boss Mike. Mga kababayan, mga kaloyalista natin dyan, huwag po tayong matakot sa enhancement. Enhancement po yan at talagang upgrade sa ating bayan. Ang Paxilica po, isang kampanya po na magbibigay po sa atin ng napakalaking advantage, napakalaking investment, makikinabang po ang milyong-milyong Pilipino. Pagbigyan nyo ako, number 1, unang-una po dyan, magkakaroon po tayo ng libo-libong trabaho, daang libong trabaho po. Aangat po ang manpower sa atin. Pangalawa po, magkakaroon po tayo dyan ng aangat po ang negosyo sapagkat siyempre, ang mga trabahador po, mag-aangat po yan ng mga pagkain, aangat po ang real estate, mag-aangat po yan ng matutuluyan. At pangatlo po dyan, aangat po tayo regarding merkado sapagkat locally owned na po, mula sa Paxilica, dito na po magsisimula ang mga chips, ang mga harness, ang mga ganyang bagay po na sa China, sa Thailand lang po nakikita. Ngayon, nag-invest po ang US na sila naman po ang gagawa ng ganyan. Kasi po, mga kababayan, ang hirap naman po kasi kapag China lang po, nagiging dependent tayo. Na maaari po balang araw, gagawin po tayo sa technology at i-hack nila. Maganda po, laging may option. May option ba? Kumbaga, may Coca-Cola, may Pepsi. Diba? Yun po yun. Boss Mike. Putol. Oh, sige, eto ako muna. Kasi wag tayo kasing magparansak sa China eh. Oo. Ang nangyayari sa lahat ng mga natin, minerals, itong nickel, iba pa, no? Na nagagamit ng China. Kinukuha lahat halos. Wala silang nasasabi. Minamanipula na. Ilang libong beses. Na doble. Daang libong beses na doble yung kinikita nila eh. Sa presyo lang ng pagkakabili sa atin ng mga ganyan. Correct. Na ginagamit nga nila dito sa pagsasagawa netong database. At saka itong tinatawag nilang Paxilica hub. So ngayon, sa madaling salita, ang nangyayari kasi, yung mga tumututol, yan yung mga pro-China. Oo. Na syempre, di ba, ayaw maapektuhan yung negosyo nila. Correct. So ngayon, ang nangyayari, opinion ko ito, malamang may mga nakikinabang dito na mga makapili na nakikinabang sa China at sila ngayon ang pumupondo sa mga tumutulig dito sa magandang proyekto na to. Malamang yan. Malamang sa malamang yan. Alam naman natin, di ba? May mga ganyan. Ano nyo nga ito? Banatan nyo nga ito. Umamin na yung mga baratae na kaya daw gagawin dito ang Paxilica kasi nga para ikumpetensya ang China, ang Thailand at ang China at ang Thailand. Na ang sabi naman natin, anong pakialam natin kung ikumpetensya ng US, ang China at Thailand at tayo ang pinagkatiwalaan? Tama. Diba? Kita mo yung wala silang nasasabi ng kinakamkam, tama si Boss Mike, yung mga minerals dito sa Pilipinas ng China, wala kayong nasabi. Nung nandito yung Pogo, pasugalan, ginusto nyo, pumalakpak pa mga betlog nyo. Sa madaling salita, pag Pogo, may karahasan, may panloloko, okay sa inyo. Putang ina nyo. Diba? Diba? Pagka dito, sa Paxilica na hindi alam ni Sara Duterte nyo, ayaw nyo, putang ina nyo uli. Diba? Ganun lang naman yan idadagdag Taiwan natin, pala, Taiwan. Sorry, Taiwan. Mga kababayan ko. Isa din sa siyempreng kumukontra dyan na mga kababayan natin patungkol sa environment. Diba? Siyempre daw, kalikasan, at kasi gagastos at gagamit ng napakalaking kuryente at tubig. Ano po? Pero explain mo yan, Direct Freddy. Pero mga kababayan ko, hindi naman po yan basta-basta pinag-isipan lang ngayon lang. Yan po ay inaaral at pinag-isipan at meron na pong pinanggayahan na sistema. Ang mangyayari lang, dito rin po magkakaroon sa atin. Tandaan po ninyo, itong usapin patungkol sa
environment po ay hindi po papayagan ng gobyerno na tayo po ay mapahamak dyan. Tama. Ganun lang po kasimple yan. Kaya yung mga Oo. tumutuligsa dyan, isang malaking putang ina nyo. Oo. Ito yun. Kasi ang issue nila, saan daw kukuha ng tubig, baka daw maubusan. Tinatakot yung mga tao eh. Oo. Alam nyo, halatang-halata na yung propaganda nila para tutulan nito, alam natin na halatang-halatado. Oo. Na talagang may malaking pera na umiikot para siraan itong proyekto na ito Tama. ng gobyerno. Pero mo'y takutin na, paano na? Magkukulang ng inumin ang mga taong bayan. Kuryente Malaki daw. ang maraming tubig ang kailangan dyan. At kuryente. Ngayon sumagot. Nasa plano na pala na magpo-provide sila ng kanilang sarili Dam. para doon sa mga kailangan nila sa tubig. Oo. Ganon din sa kuryente. Sabi ko nga, napakadali na lang gumawa niyan. Sabi ko, yung solar lang eh. Yun nga ang hindi nila sinasabi ng mga banatayat na iisip o ng mga kritiko patungkol Alam dyan. mo, Ang daming bagay na pwedeng pagkuhanan. Yun nga, sinasabi ko kanina, hindi nila itutuloy yan at ipupush yan kung alam nilang ito delikado at hindi makakatulong sa taong bayan. alam mo, sundan ko lang yung sinasabi ni Boss Mike. Alam mo kasi nag-aral po ako ng masteral po ako ng scientist major in mental hospital Saan yan? sa Frankfurt, California. Kaya nag-aral po ako niyan. Kasi nga po, oo po, totoo, kapos po sa tubig sa Amerika. Kasi nga po sa Amerika, alam ni Boss Mike yan dahil lagi siya nagta-travel, ilang po lang, ang season po sa kanila ay pabago-bago. Pabago-bago po. Hindi po katulad ng season dito sa atin. Ang season po sa atin, tag-ulan, di ba Boss Mike? Yes. Tag-ulan, tag-init lang. So yung tag-ulan po, pwede pong samantalayin natin para po makakonsume ang paksilica ng tubig. At doon sa ipapatayo nilang dam, pwede po silang magkaroon ng water power supply at water provider para po magpa-cool down po sa mga main computers ng paksilica. Gamit-gamit ng utak, banatae. Huwag puro pera natin dito. Lagi po natin isipin ang enhancement ng ating ekonomiya, mother, father. Ibig sabihin nga kasi, huwag na natin pag-usapan at takutin ng taong bayan na magkakaroon ng kakapusan sa tubig Yes! at sa kuryente. Kasi na yun, hindi na issue yun. Yes! Ulitin natin, ginagamit na lang nilang propaganda yan para takutin ng taong bayan. Yes! Punta na tayo ngayon sa positibo. Positibo. Yung kasi mga negatibo yung mga Mga putang yan negatibo. yan. May dadagdag lang ako bago sige. ako pumunta sa negatibo. Oh. Mga kababayan ko, isipin nyo lang mabuti. Kapag ikaw ay magtatrabaho, kailangan mo unang-una ang alin? Sagot. Ano naisip nyo? Sige, okay lang. Akong bahala. Ano? Pag naisipan mo gusto magtatrabaho ka na ba? Trabaho. O mag-a-apply? O mag-a-apply. Mag-a-apply, kailangan mo ng mga requirements. Oh. Di ba? Oh. Isa na yon mga kababayan ko. Siyempre, merong pamantayan. Pangalawa, Siyempre, yung kalidad, kung kaya mo ba yung trabahong ina-applyan mo. pasok ulit, di ba? Oh. Ano pa? Siyempre, kung may itsura ka, kasi mahalaga yun. Bisan, Tutumbukin ko na. Oh. Una, kailangan mo ng lakas ng loob Oh. para makapagtrabaho. Kasi kung ikaw ay maiyain, hindi mo magagawa. Tama. Parang ganito lang yan sa pag-upgrade natin. Kung hindi natin susubukan o hindi ka magtatrabaho, walang mangyayari sa buhay mo. Nandiyan ka lang. O ano kailangan mo? Oh. 'Di ba? Kailangan lumabas ka, kaya sinabi ni Mike. Kumpiyansa. 'Di ba? Lumabas ka sa pagkakatulog mo sa comfort zone mo, upgrade. Kaya nga cellphone, 'di ba? Kada buwan lang nag-a-upgrade para hindi mahuli. Ganun lang po 'yun. Gagamit ako ng mahiwagang mga salita. Yan na. Alam nyo, sabi sa Biblia nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Correct. Di ba? O anong ibig ko sabihin doon? Eto na nilalapit na nga sa inyo yung pinadala na ng Diyos yung paksilica na proyekto. Oo. Tapos tinanggihan nyo Tapos magrereklamo kayo, hindi kayo umuunlad na bansa Tama. Di ba? Nakuha nyo? Oh. Hindi kayo umuunlad na bansa nagrereklamo kayo. Reklamo kayo ng reklamo sa gobyerno, Oh. kay Pangulong Bongbong. Correct. Ayan na nga Ibig sabihin, dinala na ng Diyos
yung Pax Iligan proyekto, yakapin nyo na. Oo. Gamitin nyo. Kumilos kayo. Kayo na gumawa. Hindi naman pwedeng isubo ng Diyos sa inyo yan. May mga issue pa. Ito, dagdag ko pa. Parang patapos itong negative. Last negative na to. Tax-free daw. Wala akong problema sa tax-free, mga kababayan. Hindi ko naman sinasabing hindi problema yung tax-free. Kasi po, investment po ito eh. Pag nandito po sila, ang kukuhanin nila ay local na mga laborer. Tayo po ang kukuha. Bukod doon, magiging main supplier na po tayo ng mga chips at ng mga iba't ibang mga parts na kailangan po para sa AI technology. Tapos, pangatlo pa doon, yung sinasabi ko nga sa inyo, mabubuhay po ang mga negosyo, ang turista po, ang mga investor, magpupunta po sa atin para po makipag-partnership dito po sa Paxilica. At pag nakipag-partnership po yan, kapag yung mga partner nila ay lumago, lalago din yung Paxilica. Sino makikinabang? Tayo rin po. Diba? Isang-isa na lang. Isang-isa na lang. Ano ba yung negative o positive Hindi, na ito. Ano daw binabanata nila yung wala daw buwis. May ano po yan, may condition po yan. Hindi naman po di ba? Una ako si Mike Cervera sa isang positive lang. Tayo po ay kikilalanin at magkakaroon ng magandang role play sa industriya na at sa buong bansa. Na isa na tayo sa advance na meron ganito sa Pilipinas. Na konektado na tayo sa AI global community. Diba? So, Boss Mike, alam mo yan eh. Explain mo nga. Gaano ba kahalaga yung AI? Hindi yung AI po, explain ko lang po. Yung mga ginagawa nyo po, nakikita yung mga electric car. Kasi hindi alam ng iba ng mga tatanga-tanga eh. Yung ginagamit na po yung AI sa mga electric car. Yung AI po ang gumagana dyan. Napapagana po, nagsiswitch kayo ng gasolina to electric, AI yan. Papaliwanag ko. Yung sa mga government offices. Yung mga ano diyan, yung mga computers diyan. Nakaano na po yung AI at saka po tong namin. Yung ini-endorse namin sa immigration, 'di ba? Boss Mike? Yung parating po na immigration. Yan po, magkakaroon na tayo ng AI technology na yung mukha nyo i-scan na lang via AI, makikita na kung may alert kayo o swindler kayo. Simple natin. Naguluhan ako kay Nyulo eh. Naguluhan ka ba? Ganito kasimple. Magulo Ano ba? po, ito. Tama naman si Nyulo, yung mga sasakyan na mga makabago ngayon, yung mga sistema ng mga computer ng ahensya ng gobyerno. Hindi doon mismo sa computer yan ang gagaling. Yes. Kundi, alam mo, cellphone natin, Oh. nakakonekta sa database yan Yes. na Correct. nando doon sa Pax Seneca. Yes. Paxilica? Yes. Seneca to. Paxilica? Nando doon Paxilica. yan, nandun lahat. Oh. Hindi dito galing sa cellphone, Nasa hindi galing sa nasa computer. motherboard. Yun. Mother kineme-eme. Motherboard yun, motherboard. Database. Database. Yan. Mother database. Oh, Yes. so, nando doon lahat po yan manggagaling. Oh. Kaya kailangan talagang i-maintain. Hindi akala kasi gumawa ka ng AI dito, yun na yun. Hindi. Akala nila kasi yung AI, boss, yung mga ginagawa ng mga DJs, ini-AI yung picture, taka! Kaya video. sila takot kasi nga. Hindi Ang alam ganun nilang yun. gamitin sa AI, pamimake news. Hindi po ganun yun. Baka isipin, AI na picture lang. Hindi po. Ito. Malawakan yun. Sige. Wag, alam mo, kailangan na lang natin naman pababawin yung pag-i-explica. Kasi marami naman tao talaga gusto nila yung mga madaling maunawaan eh. Tulad niyan, 1,600 something hectares. Kung hindi ako nagkakamali, 1,600 plus hectares yung kakaining lupain. Lote, lupa netong proyekto na ito. Biruin mo kung gaano kalaki yun. Napakalaki nun. Ngayon, ito, magkakaroon ng pag-develop sa lugar. Diyan mag-uumpisa kung merong na-develop na isang lugar, yung mga karatig, katabi, na lote, katabing bayan, katabing barangay, kasabay nun ang pag-unlad. Yes. Hindi lang yung lugar na yon. Eto pa. Ayaw nyo ba na magkaroon tayo ng tourist spot? Yes. Dahil ilan lang naman sa buong mundo yung mga ganito sa Asia. Meron na tayo. Diba? Ang sarap punta. Nakita ko yung plano. Ang ganda-ganda eh. Ganda talaga. So pag picture-picture lang tayo doon, no? Hindi lang tayo sa Subic pumupunta. Pupunta ka doon, ang ganda pala rito.
'Di ba? Yung bang may experience na natin yung wow, ganito pala yung future. Correct. 'Di ba? Nasa ano na tayo sa futuristic stage. So ngayon, kung hindi tayo sasabay at mananatili pa nga rin tayo sa mga ganito, kung ano yung naging komportable na tayo. Tulad dati, 'di ba, sanay tayo kapag sulat-sulat lang, lista-lista lang. 'Di ba? Hindi tayo gumagamit ng computer. Para sa mga bagay-bagay Hindi, sa office. i-explain mo na lang. Dati Nokia keypad tayo, di ba? Nokia keypad. Gusto mong buhayin ko sa mula umpisa? Hindi. Ibig ko sabihin lang, para maintindihan ng mga matatanda natin sa subscriber, dati keypad lang tayo. Hanggang sa may nagka-camera na. Bago yan. Diba? Bago yan, nauna, telegram. Telegrama. Alam mo ba ang telegrama nung araw? Nilaliman mo talaga. Dalawa yan Isang ordinaryo yung airmail. Airmail. Pagka sumulat ka sa nanay mo, nasa Maynila ka, Day. umasa ka mga 1 hanggang 2 linggo bago dumating. Hanggang sa naging... Pero yung telegrama, minsan 2 hanggang 3 araw, natanggap na, mas mabilis. Hanggang sa naging... hanggang sa naging Tatlong 25. Naging telepono. 3.25. Aking kailangan. Naksaputa, alam na. Alam nyo ba yung kulay pula na telepono ng PLDT? Na kayo, boot ng kayo lang ang kasya. Napipila kayo dahil sobrang haba ng pila. Para matawagan nyo yung kaponpal nyo. Magkita tayo sa Luneta, dala ka ng sako. Sa madaling salita, nung araw, penpal. Naging ponpal. Hanggang naging Nokia. Online bang bang. Oh yeah. Alright. Sige na. Mahal naman kita Yamite. Di ba? Umamin kayo. Di ba? Ay, alam mo, yung pagbabago, pagkakaroon ng development ng lahat, normal na lang yan. Kung tayo ay mahuhuli, huwag kayong manisi ng gobyerno. Dahil kayong mga reklamador, mga putang ina nyo, kayo ang dapat sisihin sa bayan na ito. Dahil ang inuuna nyo, yung kapakinabangan nyo ngayon, hindi nyo pinag-iisipan o hindi nyo iniisip yung kapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Tama! Madilim daw ang